Kapuso. Siguro simulan natin, Toots, kamusahin lang muna natin yung monitoring ni na Secretary Leo Kakdak dun sa ating mga Pilipino manggagawa dyan po sa bahagi ng Myanmar at Thailand na niyanig po no, ng malakas na lindol. Secretary, go ahead po. Yes, unang-una we are in close coordination with the DFA at nataon din po na early this year, nagbukas na tayo ng bagong Migrant Workers Office, our latest and 42nd Migrant Workers Office in Bangkok. So may labor attaché tayo on the ground. His name is Don Pancog and he is working closely with Ambassador Tinta Paredes in Bangkok, our embassy in Bangkok. So sa awa ng Diyos, of course, nakikiisa tayo sa mga mamamayan ng Laos at Myanmar at Thailand ng apektado ng lindol. Sa awa ng Diyos, thus far, wala tayong nadinig na adversely affected OFWs or Filipinos on the ground. We're also closely working with the DFA here in Manila and monitoring the situation. May state of emergency ngayon sa Thailand. Maraming public infrastructure. I think nakakita tayo ng mga video sa TV na naapektuhan. Na slowly nakarating na nasa labas yung mga tao nung nangyari yung lindol kahapon, but slowly but surely nakakabalik na sila sa kanilang mga tirahan at nag-normalize na rin ang airport operations pati ang train operations. Sa Myanmar, wala ring reported na napinsala o nasawi sa awa ng Diyos na Pilipino. And meron tayo yung 'di ba yung napaulat na Pogos scam hub na rescue ng isang araw. Ito ay sa Myawaddy, sa timog bahagi ng Myanmar. Ang epicentro nasa bandang gitna. So mga more or less 800 kilometers away from the epicenter yung Myawaddy. May mga higit kumulang at the very least 6 na Pinoy na nandun sa kanilang anti-trafficking shelter, Myanmarese authorities. And then of course pati yung nandoon pa sa mga scam hubs na plano rin na pauwiin o ligtas ng DFA at Sanib Puwersa with Myanmarese authorities and the DMW ay safe din. Wala din naiulat na pinsala. Ilan yung naiuwi natin na mga biktima dun sa Pogo sa Myanmar, Secretary? 206 in 2 batches. There was an initial batch of 30. And then the day after, I think it was Monday, Tuesday, kasama ko si Assistant Secretary Reggie at si Welfare Officer Jenny Saspenia and Reggie Galias, ASIC Reggie Galias. So 206 plus the 130 plus the 176 na umuwi nung Wednesday. So ilan pa yung hinintay natin, Secretary? We don't have a count at this stage, but we know that from the DFA kina Yusek Ed De Vega na patuloy yung effort. Yung numbers siguro we will get it from Yusek Ed De Vega. Gusto ko magpahayag ng numero ngayon pero baka hindi tama. Wala namang problema sa kanilang papers pagbalik dito? Wala naman ganap ang tulong ng ating DFAs in terms of their travel documentation. Ang role ng DMW, yung ating dahil nasa may Thai border yon sa Southern Myanmar and Western Thailand, nandun yung ating labor attaché kasama yung team ni Ambassador Tinta na nag-aabang sa kanila sa Thai border at linilikas sila to Bangkok. Yun din yung tanong nila, di ba, Sec? Bakit daw pupunta pa ng Thailand bago uyuin sa Pilipinas? Oo, kasi ako sa analysis namin, ang modus kasi inaakit sila for work in Thailand. Yun ang unang offer. Ang Filipino worker nga naman, pag inalok mo ng Myanmar o Laos, sabihin, nasan yun? But Thailand, alam. So yun yung parang isang pain. Ang pangalawang pain, libre ticket, visa free, pero lahat itong nabanggit ko ay badge or indikasyon o bahid ng illegal recruitment. Kasi yung pagka visa free sa Thailand, yung ASEAN countries kasi arrangement, including Myanmar and Cambodia, Laos, ay pang turista lang. Pagka work ang pakay o plano doon sa Thailand o anywhere in ASEAN, kailangan may work permit or work visa na natangan bago pa man umalis. Kasama na dyan yung kontrata. So, maling-mali yung inaakala ng kababayan natin na common visa free
ay pwedeng gawin kahit anong gawin doon. Totoo. Kahit panturista lang po yung visa-free doon, hindi pang trabaho. Total lang banggit ni Secretary, no? Para dun sa mga kapuso natin na nagnanais magtanong, makibahagi dun sa ating discussion, maaari po kayo mag-text sa ating DZBB Text Connect Toots. 0917-594-5941 at syempre naka-live din po tayo ngayon sa ating Facebook Live. Hanapin lamang po Super Radio DZBB 594 po yan. Ganon din po sa DZBB Super Servisyo, naka-cross post po yan mga kapuso. Maaari po kayo mag-comment dyan at mamaya babasahin natin. So balikan naman natin yung nangyaring lindol po, Secretary, no? Yes. So ano yung mga natatanggap natin na immediate na kinakailangan ng mga kapuso natin, no, FW ngayon sa tatlong bansa na apektado ng lindol? Yes, sa ngayon, monitoring, yung Monitoring. kanilang sitwasyon at kung kinakailangan ng tulong. Naka-ready naman tayong tumulong. Yung ating Migrant Workers Office in Bangkok is ready always, no, under the one country team ni Ambassador Paredes, na tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Lalo na sa sitwasyon na halimbawa naputulan ng tubig o kuryente, nakahanda naman tayong tumulong dyan, mag-mobilize ng mga resources. We are in touch with the Filipino community, by the way. Ay, kailangan ko banggitin ng Philcom. Kasi sa mga nakaraan nating karanasan, sa mga lindol o delubyo sa ibang bansa, Opo. ay talagang katuwang natin ang Filipino community leaders, ang Filipino community sa pagtulong. So we are in touch with the Filipino communities in all the countries mentioned. Ito to, Secretary, meron na tayong texter, ano? Ang huling numero ng kanyang cellphone, 6882. Sabi niya, hello po, Secretary Leo. Hi. Pag repatriated po ba ang OFW, who pays their air tickets? Ang repatriation situation can be various, no? Yung ibig sabihin, yung konteksto ng pagpapauwi ng isang OFW, maraming posibleng senaryo, pero I can name at least two. Opo. One, kapag may gera o emergency o delubyo, disaster sa isang bansa, katulad ng earthquake sa Turkiye, nung panahon ni Sek Toots, Ople. And then, eto na nga yung mga lindol sa Taiwan at itong ganitong halimbawang kaganapan sa Myanmar. Pamahalaan po yun, the DFA, dahil walang Migrant Workers Office sa Myanmar at Lao PDR. So that's SecRicky, USecED's, the efforts na mapauwi sila. Of course, ang DMW OWA, kay Admin Arnel naman din, handa naman kaming tumulong. Ngayon, kapag individual na solusyon, halimbawa merong o na sitwasyon, halimbawa may isang OFW na nahirapan sa kanyang employer, OFW kasambahay, at gusto niya niyang umuwi kasi inaapi siya o linabag yung kontrata niya. Then, we look at the recruitment agency to fund yung kanyang return kasi ayon sa batas, ang primary responsibility nasa employer at nasa recruitment agency. Opo. So, kung sila ay makakapagpauwi ng tao, ng OFW natin, then sila. But kung hindi nila kakayanin o mabagal sila o ano paman, papasok ang pamahalaan, DMW OWA. Paano yung mga undocumented? Wala po sila. DMW OWA, DFA. DMW DFA ang nagsasanib puwersa sa undocumented. Halimbawa, itong mga biktima ng human trafficking. Hindi sila documented, kaya't DFA kung walang migrant office halimbawa sa Myanmar, pero kung merong migrant workers office halimbawa sa Bangkok, then it will be the DMW. Secretary, may tanong lang dito, no? May mga opening po ba daw talaga? Kasi karamihan ng mga naging biktima sa Myanmar, ng mga pogo, ang naging panghikayat yung mga parang maging call center agent, tama. di ba, Secretary? So, may mga nagtatanong dito, meron po ba daw talaga na mga opening ng ganitong posisyon sa ibang bansa na dadaan sa Yes. DMW naman? Yes. Kung susuriin natin na maigi, Ma'am Nori, marami sa kanila, yes, call center agent ang pinasukan. Pero alam naman natin na yung pagiging call center agent ay posibleng trabaho yan ng isang tao na pwedeng magtrabaho sa ibang larangan. Kasi 'di ba, hindi naman kurso sa kolehiyo ang Opo. pagiging call center Correct. agent. Opo. So kumbaga parang nagiging karera na lang nila 'yan kapag nakapag-graduate na sila, nakita nila yung labor market. So ang sinasabi ko po, ang isang call center agent pwedeng magkaroon ng oportunidad sa iba't ibang mga job opportunities. Kung overseas ang pag-uusapan, nandyan yung mga nakakausap natin na mga bansa sa Europa, Central and Western Europe,
and Eastern Europe, kung saan nangangailangan ng mga hotel workers, May factory front desk workers, pa, no? Secretary. and caregivers. So kaya tayo inutos ng ating Pangulo na palalimin yung bilateral labor relations natin with countries hosting OFWs. Hindi po tayo nagbubukas ng merkado. OFWs for themselves are those who are in demand. Sila mismo ang nagiging nagbubukas ng merkado para sa sarili nila. Pero ang role ng pamahalaan, kausapin ng host government para siguraduhin ligtas ang kanilang recruitment at maayos ang kanilang working conditions. Kaya nakipag-usap tayo sa Austria, Slovenia, Croatia. Hungary, and kahapon lamang may pag-uusap kami with Canada. So, para naman makausap ang host government at siguraduhin na ligtas ang pagpunta ng mga kababayan natin. Hindi sila malilinlang ng mga illegal recruiters. Nung nakaraan, nakausap ng programa namin sa Double Wing sa Double B, yung isa sa mga nabiktima sa Myanmar, normal lang ba na kinukuha yung passport ng ating mga FW? Yan ay isang sign ng illegal recruitment. And by the way, hindi pa nababanggit, human trafficking po yan. Yung nangyayari ngayon. Kasi illegal recruitment, nag-recruit ka walang lisensya. Pero pag ikay hinikayat na o didin lang para bumiyahe, para apihin ka doon sa ibang bansa, yan ay human trafficking na. It's a transnational crime. Pero ang ginagawa ng mga entities natin dito like DOJ, NBI, IACAT, ay meron ng mga naaresto na mga naglilin lang sa mga kababayan natin dito sa Zamboanga. May naaresto na at magugulat kayo, yung mga 2 weeks ago na umuwi 12, isa doon inaresto kasi nagpapanggap palang biktima. Pero siya yung recruiter, At secretary. Siyang recruiter at parang tumatayo pang spiya nung sindikato doon. So, kumbaga, ganun ka sophisticated at may pagkatiwali yung sindikato kasi nagpa-plant pa sila ng tao para obserbahan kung paano natin tinutulungan. Baka kaya kung matatandaan yung panayam ni Ma'am Weng saka ni Sir Weng, ma'am, parang paano nalaman na nag-leak yung nag-check mismo sila kaagad ng mga group chat daw, yung mga nagbabalak ng tumibulag sa Pogo. May espiya kasi. May espiya. Sa DMW po, Sec, meron na po ba tayong maitutulong dun sa mga na-repatriate po? At Yes. uwi? Meron ng financial assistance na anunsyo na natin ito nung gabi na yun. At in the past, marami na tayong natulungan. And alongside, sa DMW side, 50,000 pesos yung financial assistance. And OWA, and I know SecRex who was there also, SecRex Gatchalian, ang DSWD, nagbibigay ng financial assistance. At kung matatandaan ko yung ine-emphasize ni SecRex, pati psychosocial counseling. Kasi marami sa kanila traumatized. May kwento ng sinasaktan, may kwento ng binibilad sa araw pag nagrereklamo, until sa sumuko. Mga ganong klaseng inhuman acts na ginagawa. May nag-text dito, love na love niya si Secretary Toots. Ang huling numero, 9095. Attorney Hans loves OFW that he declined SC or CA justice ship offer. Talaga? Nag-decline ka ba? Secretary? Hindi naman po. But Secretary, may mga offers, yes. Tapos sabi niya, a bar reviewer and brother of General Kakdak, former PNP FEO chief. He's my cousin, si General General Mike. Pero Secretary, ang isa sa nakikita ko din na napakagandang ginagawa ngayon ng inyong departamento, yung tinatawag na G2G. Yan, government to government. Kasi ang feeling ko, parang dun sa pamamagitan ng sistemang yon, Secretary, nakakat dun yung chance na mapahamak yung mga manggagawa di ba? At saka yung ma-lessen din yung ma-expose sila sa mga illegal recruiter. Yan. Ay, ang ganda noon, Ma'am Nori. And I know ang programa nyo is in line with trabaho at negosyo, dissenting trabaho. So, eto yon. Yung government to government hiring, which is yung sa kasi usually private recruitment agency, di ba? But sa DMW namin, kami mismo nagsasagawa ng recruitment in partnership with the host government. Ang host government, sasabihin sa amin, kung hindi rin lang G2G,
hindi namin tatanggapin ang Filipino workers. Kaya kadalasan, in a sense, we are compelled. Napipilitan tayong mag G2G kasi para makapasok yung workers natin doon. But also, they are more protected in my view. Bakit ho? Kasi mismong ang host government ang nangangako na walang problema. Hindi lamang yung employer. Mismong gobyerno ang nangangako. Pag may walang problema at kung may karoon ng problema, sagot namin yan. Kaya kung titingnan niyo, sino mga ka-G2G natin? Korea, Germany, Japan. Wala tayo halos, 'di ba? Yung mga Wala tayong kaso nadidinig na masamang balita Correct, diyan yung sa mga kaso bansa ng na yan. maltreatment. Patungkol sa OFW. Kasi kung halimbawa sa Korea, yung factory workers doon, kapag may sumbong reklamo, ay hiya lang po ng host government, nahihiya pa sila sa amin, nagpapakumbaba pa sila sa amin, na nagkaroon ng ganong klaseng problema. Bukod pa yan doon sa employer, yung tulong ng employer. So yun, ganun kahalaga yung G2G. Pag may kailangan akong halimbawang idulog, simple phone call, may sasagot sa kabilang linya na tiga-host government. Tapos balikan ko pa rin yung yung sa Lindol po. Meron po ba tayong 24/7 bukas if ever man na para kontakin tayo ng mga kababayan natin po doon? Yes, yung ating 1348 hotline co-shared by Admin Arnel Ignacio and the OWA. Pasalamat tayo sa kanya. 1348 hotline po. Mga pamilya, magtanong lang po kayo. Gusto rin po namin malaman. Kasi yun nga, may mga undocumented, di ba? So, wala sa talaan namin. So, kami na rin po mismo ang hihiling na tumawag po kayo sa amin para malaman namin kung may nais kayong idulog patungkol sa mahal sa buhay ninyo sa Myanmar, Thailand, or Lao PDR. Maliban dito sa Lindol, Mami, meron din balita nitong linggo yun sa Qatar. Oh yes. Yung 17 individuals na naresto. Ano pong balita po doon po, Secretary? Kagabi lang ito, nagkaroon ng mass action doon at labag ito sa batas ng Qatar kung ito ay tinategori ang illegal assembly, walang permit. At marahil ang kaparaanan, ang manner ng pag-assemble ay hindi sang-ayon sa decorum na tinatawag ng bansang Qatar. So naaresto sila. At nakatutok naman ang ating embahada. We're working closely with Ambassador Melicor and our embassy in Doha. And we are monitoring the situation. Providing all the assistance that we can. Nagpunta sa police station, sa kulungan yung ating labor attaché na abogado. But having said that, paalala sa mga kababayan natin na huwag po kayong lalabag ng host country laws kasi nandiyan naman po kayo para magtrabaho. At Filipinos all over the world are known to be law-abiding anyway. So yan na lang din naman ang pugay kamay ko sa mga OFWs natin. May kumpiyansa rin ako sa kanila. Tama po ba? 17 individuals? 17. Yung huling report na nakuha ko, una 17 pero parang 19 na yung bilang. Binilang ko yung lahat nasa yung mga listahan. documented lahat yan, Secretary. Yung Yes, sa pagkaalam namin, yes. Mga documented. Yes. Qatar naman yan, so bibihira ang undocumented. Kasi natatandaan ko din, Secretary, obligado naman tayo, di ba, na bago tayo magpadala ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, meron silang seminar na dinadaanan patungkol sa mga batas, no? Yun sa mga ano ba ang bawal, hindi bawal, dun sa batas na kanilang pupuntahan, di po ba? Yes, at alam na alam nila yan. But of course, it can really happen na may misstep or kumbaga pagkalimot kung ano yung batas ng host country. So patuloy lang natin silang papaalalahanan. But I know for sure na ang mga mamamayan, mga OFWs natin, hindi lamang sa Qatar, are very well versed with the host country laws. Law-abiding, di ba? We're well known for that. Yung Qatar lang naman, yung na-monitor natin na may ganung sitwasyon ngayon, Secretary. Wala nang iba. In so far as merong arrests, yes. Yan so far. And kaya tayo, hindi na natin antayin na magkaroon pa ng susunod. So, papaalalahanan na natin ng mga kababayan natin na huwag pong lalabag sa host country laws, lalo na particular sa public assemblies and mass actions. Yan usapin yan pagtalima dun sa
batas ng bansang pinagtatrabahuan mo. Hindi yan issue nung ikay pinipigilan Correct. na magpahayag ng iyong pananaw o kaya ng iyong opinion. Kaya, lalo na kasi pagka ikaw ay nasa ibang bansa, talagang yun yung susundin mo, no, na mga patakaran at mga batas. Secretary, punta na tayo dun sa mga sa mga trabaho. Ayan. Yan. Unahin ko yung Korea. Marami na, ito naman, Korea agad ang Hindi kasi yun yung bago nilang palabas na advisory kasi ini-encourage Hindi. nila. Meron din yun sa Croatia eh. Ay, Croatia. Oo, di ba? Kasi yung... Alphabet tayo muna. Oo, alphabet muna tayo sa letter C. O baka may A pa, ASEC. May A ba? May B, wala pa. Baka magkaroon tayo doon. Argentina, meron ba? So, simulan natin doon sa Croatia. Kasi napansin ko, karamihan ng trabaho ay para sa Hotelier. hotel. No, Secretary? Yes. Yun sa mga hotel. Yes. Meron front desk, may housekeeping. Housekeeping. Ito'y bunga din po ba nung tinatawag na G2G? Government to government? Okay. Croatia, nagpunta kami doon. Napakagandang bansa. Oo nga eh. At mahal na mahal nila ang mga Pilipino. Croatia is one country na EU member. So yung mga manggagawa, yung mga Croatians umiikot ng Europa kasi nga EU, freedom of movement, freedom of work. Ang nangyayari, nagkakaroon ng vacancies doon mismo sa Croatia. At ito na yung pagkakataon ng mga kababayan natin. Ngayon, syempre, kung una-una magsasabi, siguraduhin legal ang kaparaanan ng pagpunta doon, licensed recruitment agency, o di kaya itong G2G Yes. na napipinto pa lamang. Nakipagpirmahan tayo ng agreement, myself with my labor minister counterpart there, kasama ko nun si Yusek PY, kaunan, nakipagpirmahan kami. And then, nagbibigay daan ngayon yan. Currently may technical discussions. Kasi meron tayong labor attaché assigned to Croatia na nandun sa Vienna. Yan ang ating kung 42nd ng Bangkok, ang 41st na tinayo natin yung sa Vienna. At kaya yun ang tumututok sa Croatia. So ngayon, in the works, yung government to government hiring arrangement. Nung nandun ako, may pinuntahan kaming baking factory. Parang yung mga tanyag na brands dito ng cakes and pastries, ganon. Pinuntahan namin yung Croatian version nun. At na-meet namin, siguro kumulang mga 200 workers, Filipino workers in that factory. And yun, isa yun sa opportunities doon. Meron din auto bumper manufacturing facility doon. Pinuntahan din namin. Gumagawa ng bumpers kasi pira-piraso naman yan, di ba? So, ang specialty ng factory na yun, mga car bumpers. And then, yun nga, yung caregivers. Potential na magkaroon ng caregivers. Pero muli, ang papaalala ko lang, kailangan legal po ang proseso kasi baka may mga illegal recruiter na gawing pagsamantalahan ang sitwasyon. So mo total po, ilan pong job positions yung naghihintay para sa mga kapuso FWs po natin? Okay, wala pa namang figures na binibigay. Nag-hesitate ako magbigay ng kabuang figures ng demand. Kasi yun nga, baka gamitin ng illegal recruiters. Napipinto pa lamang, hinaantay pa natin yung actual job orders coming from the Croatian side that will form part of the government-to-government arrangement, especially for caregivers. Gusto namin yung caregivers. Yun namang storya sa caregivers. Yung mga kasambahay na umaalis, let's say po the Middle East o saan pa man. Pagdating doon, nag-aalaga ng bata matanda may sakit. So hindi sila yung kasambahay na naglilinis, nagluluto, nagma-microwave. Yung lahat-lahat ng trabaho. Sila ay specialty ang kanilang sinasagawa, which is nag-aalaga ng tao. Caregivers. So, caregivers yun. So, magpakatotoo tayo sa job category nila. Sila ay caregivers, hindi sila kasambahay. Kaya kailangan tutok. At sa TESDA, kina DG Kiko Benitez, 6 months ang training niyan. Correct. Hindi yung regular 2-3 months housekeeping. Secretary, libre yung training. Libre kay DG Kiko at utos din ito ng ating Pangulo, of course. So kailangan lang talagang paigtingin yon. Imbis na kasambahay,
tumuntong sa pagiging carers or care workers, caregivers. And nakahanda itong mga arrangements na pinaplano natin yan. Upskilling ang tawag namin doon. Oo, Upskilling. correct. For example, kung ikaw ay housekeeping sa hotel, so pwede mong iangat yung iyong training, for example, Yes. sa front desk. Yes. Oh. Ay, Miss Nori, tama kayo na hindi ko nabanggit yung hotels. So, kailangan Opo. kong banggitin. Hotels, ang kagandahan naman sa hotels, meron na mga job ready. Kasi tayo, marami tayong trained under HRM, and then maraming mga galing na sa ibang bansa. Sa tourism industry. So, in a sense, job ready na sila at may kalikasan talaga tayo sa mga ganyang bagay, di ba? Yung mga PR work sa Correct, hotel oo. front desk, ganyan, sa mga restaurants, ang babait natin. So, yun, tama. Buti pinabanggit niyo yun. Kasi merong nga naman baka hindi ang plano ay caregiver. Opo. Meron na po ba tayong target po kung kailan maumpisahan po yung hiring natin, yung pag-deploy natin ng mga OFWs natin sa Croatia? Okay, wala pa akong specific date na mabibigay, but alam ko yung team ni USEC PY are very hard at it, sina USEC Ferribay at pati yung labor attaché natin on the ground, si labor attaché Cruz, are deeply involved in discussions, negotiations with the Croatian side. So, ayoko lang magbigay ng tukoy na petsa, pero rest assured, Sure na. ang target natin is this year malulunsad yan. Secretary, yung sa G2G, yung government to government, still meron ding mga accredited na recruitment agency? Okay. Dalawa ang sagot doon. Yung mga ang ibig sabihin ng government to government hiring or recruitment is the DMW itself will recruit. Kami mismo, meron kaming unit dyan. Sina Yusek Ferry at sina Director Rose Duques ang mamamahala. And meron tayong specific unit catering to that. Ngayon, uupo kami with the Croatians. Sasabihin nila yung sasaklawin ng G2G. Opo. So far, ang natutukoy caregivers. But, yung mga hindi sasaklawin ng G2G, yun yung sa tinatawag na private track. Sila ang potentially marirecruit through private recruitment Na agreements. accredited ng DMWD. Yes. DMW. Oo. Ay, DMW. May D pa, no? Masasabi ba natin, Sek, na priority yung mga depatriate natin? Oh yes, that's a good point. That's a very good point. Kasi halimbawa sa Lebanon, di ba? Napag-usapan natin kanina, Sir Tuti, yung mga pinagdaanan natin last year, among them, the Israel-Hamas, Israel-Hezbollah wars in Gaza and in Lebanon. So marami na pauwi. Higit kumulang lagpas sa 3,000 combination siguro ng Israel and Lebanon. So yung mga binigyan natin ng 150,000 ang binigay, 75,000 from DMW, 75,000 from OWA kasi pinag-utos na ating Pangulo na paigtingin yung financial assistance. Ngayon, yung 150 na binigay, pantawid yun habang wala silang trabaho. Ako'y nanumbalik galing Lebanon, halimbawa. Ngayon, pag naikasa na yung G2G, then tama-tama lang, husto lang yan. Kasi yung 150,000 mga 6 hanggang 7 buwan yan na sweldo. So maitatawid sila for 6 to 7 months. Yung training vouchers ni DG Kiko pumapasok din. Of course, yung financial assistance ni SecRex at ng DFA nandyan din. So by the time na pumasok itong Croatia, naitawid na sila nung halaga ng perang binigay, ready na sila to go. So yan, tama yan. Yan ang general game plan for the returnees. Tama kayo. Target din natin na ma-redeploy yung mga returnees. Opo. Ayun. So, So, Croatia. tanong na yung gusto mo. Kasi sa Korea, yung Oo nga. advisory nila, ini-encourage nila yung mga kapuso natin na matuto sa kanila sa Korean language. Tama po ba yun, Sek? Yes. Bago By the way, yung sa Korea, may konting ulat lang. Kasi nagka-wildfires doon, di ba? Nagka-wildfires sa South Gyeongsang Province at sa nearby Ulcheong, Andong, Cheongseong, Yongyang at Yeongdeok. Nag-charred ang 48,000 hectares of forest land sa southeastern region ng bansa. Pero ang good news,
walang Filipinos reported to have been harmed by the devastating wildfire. So that's the first. That's good news. And then second, yung tanong ni Sir Tuti, recently, we had a pilot run for caregivers in Korea under our G2G with Korea. So far, ang good news naman sa kanila, 90% of them will be renewed further still. From original 6-month contracts, akyat ng up to, I think about 2 years yung extension. Talaga? And then, rini-review pa whether gagawin ng permanent, hindi lang pilot, yung caregiving program. And then of course sa ating factory workers patuloy lang ang recruitment and hiring. But so far, so ang nasa table natin ngayon with the Koreans would be the caregivers. At doon naman sa seasonal farm workers na dati ay talamak ang broker recruitment, broker driven, puro taga ng pera style na recruitment, ay pumasok na tayo sa DMW. Require na natin silang lahat dumaan sa DMW. Kaya't higit kumulang 10,000 na yung napadala. So far, mula nung nag-take over ang DMW, walang reported major negative incident. Kasi nung pumasok kami, 7 na yung namatay. Talaga? Kaya't sinisiguro namin na protektado sila. Walang reported deaths or major incidents such as illnesses or injuries. And ayun, yun ang sitwasyon dun sa seasonal farm workers naman. Binabantayan natin na maigi ito. Meron na tayong napipintong joint circular with sina Sec John Vic Remulla. Kasi karamihan ang nangyayari LGU to LGU. Philippine LGU, Korean LGU. Sila lang nag-uusap. And then papasok yung brokers. At ayaw natin yun. So, inalis natin yung broker system and we are guiding the LGUs carefully about this para disente, ligtas ang recruitment. Secretary, dun sa mga caregivers sa South Korea, parang nabanggit din dati no ng DMW na ang kadalasan hindi naman mga karamihan matatanda Parang meron din silang inaalagaan na mga babaeng buntis, parang ganon. Yes. In fact, yun ang primary should I say na inaalagaan nila. Yung prenatal care and para doon sa mga nanganak na dadatnan nila yung panganganak. Tapos alagaan nila yung baby. Pero ang unang dating nila doon, ang unang salta nila doon, alagaan si nanay niya. Buntis pa si yung mother. Due pa lamang ano ba tawag doon, third trimester na nung ina na dadatnan. Ito, meron pa dito yung Vienna, Austria, saka Hungary. Kamusta po yung yes. naghihintay na oportunidad sa mga let me say natin? something about Hungary. We recently had our Philippines-Hungary Friendship Week. Laking pasasalamat natin. Ang pangalan ng ambassador dito sa Hungary, Ambassador Tita Linia. Ang palayo niya, Tita. Kaya tawag natin Ambatita. And maganda, all-time high, I would say, ang Philippines-Hungary relations due to the President's diplomatic efforts. Napakatanyag ng ating Pangulo ngayon sa iba't ibang bansa. I've seen it for myself. Pagkausap niya mga heads of state, very warm ang reception. And particularly, ang pasasalamat ng host country head of state kay Pangulo sa mga workers at pasasalamat ni Pangulo sa head of state sa pangangalaga ng ating mga workers. So, very cordial. And in Hungary, patuloy, no, meron tayong mga factory workers and other types of workers na pupunta ron. But ito, private track. So mga siguraduhin na licensed recruitment agency ng DMW. Basta't punta lang po kayo sa website ng DMW. Tapos tingnan, di ba ASEC, titingnan lang nila doon yung mga accredited na recruitment agency. Huwag po kayong pupunta dun sa hindi mga accredited. Banggitin ko lang yung Vienna. Kasi nandiyan dyan naman si Ambassador Luli Arroyo Bernas ng ating embahada. So through her efforts and the DFA, Sec Ricky's efforts also, nagbigay daan ng patuloy na pakikipag-usap. So may agreements din tayo with Austria. In fact, there will be a big delegation coming over very soon, around May. And again, in cooperation with katukayo ko naman yung ambassador dito, Ambassador Hans Brieger
ng Austria Embahada, sina Yusek PY din and Yusek Feli Bayang in charge. Ano po yung job na naghihintay? Sa Austria, merong mga skilled work in certain sectors, merong healthcare. So Austria is a bit smaller in terms of yung job markets as compared to say Hungary or Croatia, but still may in demand pa rin ang mga workers doon sa Austria. And also through the private track. Private track din ng Austria. So siguraduhin lisensyado ang recruitment agency. So meron pa po bang mga ibang bansa po na pwedeng pagpilian o Okay, puntahan the natin recent mga one we signed with Joint Declaration of Intent was Slovenia. Ang Puro Europa Slovenia tayo. nasa gitna ng Austria at Croatia. Kaya kung may bumiyahe ng Vienna, mula Vienna to Zagreb, Croatia, dumaan kami ng Slovenia. At recently dumating ang foreign minister ng Slovenia at nakapagpirmahan kami by authority of the president, of course, and the Secretary of Foreign Affairs na magkaroon ng agreement on discussions towards safe, ethical, transparent recruitment of our workers there. Meron din pinaplanong G2G with Slovenia. So hopefully mag-materialize ito. Napansin ko lang, Secretary, itong mga bansaan na ito, karamihan yun nga yung sabi ni Tuti, Europa. Tapos yun, may South Korea tayo, Japan. May need para dun sa yung training sa language, Secretary. Halimbawa, interesado ako, di ba? Interesado ako, gusto kong mag-Korea. Naku, kailangan kong matuto. Yes. Okay, natanong din kanina pala ni Sir Tuti yung language in Korea. And yes, both Korea and Japan, merong levels of language training. Mas maluwag ng konti yung language level required in Korea, factory work. So, hindi ganon katindi ang language level requirement kasi sa Japan naman caregivers at nurses. So medyo mahigpit ng konti yung language level requirement only because you need to be able to converse with patients and look at literature, science sa ospital na in Japanese. So dapat maunawaan yun. Correct. But yes, may language training requirement po in both. But we also at the same time we always remind the language training centers not to involve themselves in recruitment. Kaya meron kaming napapasara minsan na language training centers. Sa TESDA lang, Secretary, libre na yun, di ba? Exactly. Huwag na kayong pumunta sa hindi private. kailangan pumatol sa mga entities na profit-oriented. When it comes to language training. But of course, meron din namang in fairness, meron naman ding matitunong mga language training centers, but siguraduhin lang hindi yung mga tiwali at mga fly-by-night na mga language training centers. You see, yung pinuntahan namin, yung pinasara namin, may dorm. Yan ba yung sa Baguio po? Subhuman at dito rin sa Manila. Subhuman yung dorm situation doon, yung tulugan ng mga trainees nila. So, sinusumbong din natin sila sa authorities at pinapasara natin. At saka kung para dun sa mga kapuso dati na interesado dun sa mga bansa na mga nabanggit ni Secretary, pwede kayong mag-inquire po sa TESDA, may language, sila. At libre po yan. Yes. Bukod sa libre na, Secretary, meron pang allowance. Diba? Yes. May stipend na tinatawag. May stipend na tinatawag, diba? Doon sa ating G2G with Japan, yung Economic Partnership Agreement, arrangement with Japan, yes, may stipend doon. They are dormed or housed throughout I think it's a 6-month training period at may stipend sila habang and pagdating doon meron pang counterpart Japanese training pagdating naman. Oo, pagdating pa sa Japan, Dahil napansin ko nung sabi nga namin, napaka-action nyo. Yan, katulad yan, marami kayong, minsan pinupuntahan nyo din yung mga biktima. Di ba? Sapat pa ba yung action fund natin sa DMW? The action fund na itinalaga ng Kongreso ng ating Pangulo is a 2 billion peso fund between 2024-2025 per year. It's 2 billion pesos. Kaya't this is utilized, has been utilized at in 2024, 86,000 ang nakinabang sa Action Fund. It's a legal
Medical, Financial Assistance Fund. So yun yung ginagamit natin, Secretary, sa pagtulong. Yes. At yung nabanggit ko nga kanina, pinag-utos pa ng ating Pangulo na taasan, na naliitan siya nung Antimano, na naliitan siya doon sa around the 10,000 up to 30,000 na financial assistance. So, umakyat yan. Ngayon, 50, 75 to 100,000 depende sa bigat ng sitwasyon. Malaki na din. So, halimbawa kung nasawi yung OFW, it's 100,000. Kapag warlike o serious injury, 75. At yung pagka-distress situation, na hindi kasing lubhan ng nasaktan o namatay, 50,000 minimum. Yung iba nga nating mga kapuso, no, na bibigyan, yung mga returning nga na mga OFW, yung iba ginagamit nila sa pagnenegosyo, Secretary. Kumukuha sila ng training katulad nga ng TESDA, tinutulungan sila paano makapagsimula kahit maliit lang na negosyo. So habang naghihintay din na makapagtrabaho pa sa ibang bansa. Ang nature ng Action Fund, hindi siya dole out. Kasi minsan may nag-comment, pati raw yung mga nagtotong it sa kanto binibigyan. Hindi po. Ang Action Fund is a safety net. Ang mga OFWs natin, they are self-sufficient. Pero sa oras ng pangangailangan, yung nasa gera, diba pag nawalan sila ng trabaho, kailangan may sasalo sa kanila, pantawid habang nawalan sila ng trabaho. Yun yung Action Fund. It's a safety net, hindi yan dole out. Parang yung ginawa nyo dun sa yung nasawing marino natin. Yes. Diba? Nakita ko yun, pinuntahan nyo, binigyan nyo. Binigyan natin kasi nawalan ng trabaho, abrupt ang pagkawala ng trabaho ng pamilya. Again, bago pa nangyari yung insidente, hindi minsan humingi ng tulong sa gobyerno yung ating self-sufficient OFW. But sa oras ng pangangailangan, nandiyan kami. Kasama pala yung legal din doon. Kaya may mga lawyers din tayo on the ground that handle cases for our OFWs. Nabanggit ni Tuti yung sa mga kaso ng Marino, Secretary. Yes. Ano nang update dun sa ginagawa natin para matiyak yung kanilang kaligtasan? Pero alam mo, Secretary, matagal na ding issue yan Yung mga nawawala, yung sasampa, magtatrabaho, tapos hindi na nakakabalik. Yes. Tapos sasabihin, nawala lang basa sa barko. Yes. Ako, marami ako. There was a recent incident, no? Yun ang naging subject ng Senate hearing ni Senator Raffy. At tayo ay nalulungkot at hindi tayo masaya sa mga pangyayari. Nakikiisa tayo sa pamilya. Dahil ako sa akin, hindi sapat yung mga paliwanag na nadinig ko walang CCTV, number one. At pangalawa, parang hindi nagsasabi ng kompletong storya. Yung mga nakasama nung seafarer na yon. Isang example, sinasabi, nung araw daw na tumalon tumalon daw, nalulungkot siya, yon. Pero bago nung araw na yon, wala man lang ulat, sila rin mismo nagsasabi na masaya yung tao. So, paano nangyari na days leading up to the incident, walang normal, masayahin pa nga daw tumatawa, ganun. Pero nung same day na nawala, it's so convenient to say na a few minutes before, depressed. Parang hindi ko masyadong matanggap yun. Kaya sa ngayon, nakasuspindi pa rin yung manning agency until we get some more clarity about this. Ang ginagawa namin ngayon, kakaiba, yung mga pinapatawag namin yung nakasama niya sa barko. At iniisa-isa namin kinakausap. At doon ko nga nalalaman mismo na may mga butas sa mga storya at kulang pa rin yung talagang storya. In the meantime, we have provided assistance kasi may minor na edad na anak. At tinutulungan namin yung mga pamilya. Ang isa pang madadagdag ko sa Magna Carta for Seafarers na pinirmahan ng ating Pangulo, pinasan ng Kongreso, meron na rong proseso at proteksyon sa pamilya ng mga nawawalang tripulante. Kaya ito yung pinakahawakan natin ngayon. Sinuspindi natin yung agency dahil doon. Hindi sapat ang ulat o ang kanilang paliwanag. And may proseso na tayong, sabi ko, pinapatawag na natin yung mga kasama ng tripulante. Totoo yan, Secretary. Dapat matigil na yan Kasi hindi lang naman yan yung first time. Kahit ako no bata man, maririnig mo, nawala na ano. Kasi kadalasan ang sinasabi ng iba na may nakaaway. Pag may nakaaway, tinatapong ka na lang sa dagat.
tapos hindi na kumbaga wala na. Ay, parang tapos na. Sasabihin lang na tumalon lang o kaya aksidente. So, siguro kasi malaking bilang din ng mga Pilipino ang mga seafarer, ano, Secretary? Yes. Tayo ang number one kumbaga na bansa na pinagmumulan ng seafarers, hindi lamang sa bilang, kundi sa kalidad. At yan ang mahalaga. Kombinasyon ng quantity and quality. And ayun nga, patuloy ang aming advokasya dito sa mga missing seafarer. Hindi kami hinto until magkaroon ng reforma dyan. Yung sa hearing with Senator Raffy, lumabas yung matter on CCTV at sasabay kami doon sa advokasya ng pagkakaroon ng CCTV. Mismong si Pangulo, pag nagkikita kami, parating yung tinatanong ang kapakanan ng ating mga seafarers, kaya hindi kami hihinto dito sa pagbigay ng protection sa kanila, lalo na may Magna Carta for seafarers. Opo. Protection nila. Anyway, Toots, bibigay natin yung pagkakataon kay Secretary. Baka meron pa siyang dagdag na Di magandang natin balita. Oo, para dun sa ating mga Pilipinong manggagawa. Go ahead, Secretary. Ako, maraming salamat sa inyo, Ma'am Nori, Sir Tuti. Talagang mukhang kayo lang talaga ang dinadalaw ko kayo dito sa himpilan na nagpapasalamat kami, Secretary. Pagka kayo kaya ang guest namin, maraming nagtatanong kasi pagka narinig na pangalan mo, ay, magbibigay ng trabaho si Secretary. Malaking pasalamat ko kay Asik Reg at kay Jen na nakasama ko Thank dito you, at Asik Reg. kasamahan ko sa Kahit DFW weekend, at sa Asik. DFA. Siguro ang punot dulo na lang lahat nito, makakasiguro kayo sa pamahalaan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagtulong, pag-iisip ng mga kaparaanan na maabot kayo, mahal namin mga OFWs, OFW families sa bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo. 1348. Yan na lang ang ating hotline, co-shared by Admin A and OWA. 1348. Dumulog lang po doon pag nasa ibang bansa, +632 1348. So again, maraming salamat po. At alis na po ako bago makahalata na yung ibang host na kayo ang pinupuntahan ko. Maraming salamat po. Maraming salamat. Secretary,